Magandang araw mga kabarangay! Maayong adlaw kabarangay! Mayong adlaw mga kabarangay! Maayong adlaw taga-barangay! Magandang araw mga kabarangay! Meron ba kayong mga gustong baguhin sa lugar ninyo na makabubuti sa marami? Ito kasi ang ginawa ng mga tampok naming barangay mula Luzon, Visayas at Mindanao. Una tayong bibisita sa Tanay Rizal kung saan hindi na kailangan bumiyahe ng mga residente para mamalengke. Sa General Santos City, pupuntahan natin ang isang mangrove forest na nagbibigay kabuhayan. Tutungo naman tayo sa isang barangay sa Zamboanguita na kung saan ang bida ay waterfalls at hot springs. Ako po si Cap Jessica D ng Buhay Barangay TV, kung saan natututo tayo ng sabay-sabay sa katangi-tanging mga barangay. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng pamilya. Kaya't food security ang pinagtuunan ng pansin ng isang barangay sa probinsya ng Rizal. Matatagpuan sa Sierra Madre Mountain Range ang Barangay Cayabu, Tanay Rizal. Ang kagubatan dito, tahanan ng napakaraming mga bulaklak, puno, halaman at hayop. Pero dahil sa labis na pagputol ng mga puno at pag-uuling, unti-unting nasira ang bahaging ito ng Sierra Madre. So nagkaroon ng mga landslide, pagbaha, pagkasira ng mga bahay, pagkasira ng agrikultura. So napakabigat po ng sa amin. Nang pumutok ang pandemya noong 2020, nilimitahan ng transportasyon at paggalaw ng mga residente. What if walang makapasok na pagkain dito? Sabi ko, kailangan natin gumawa ng paraan para hindi na tayo aasa pa ng sobra sa dating ng ayuda ng gobyerno. Dati kasi, nag-aangkat pa ng mga pagkain mula sa bayan na may 30 hanggang 40 kilometro ang layo. So, inano ko sila na sana na magkaroon kami ng bayanihan. Kung sino ang gustong mag-fish pan, babayanihin namin maghukay. Kahit wala kaming naka-standby na pera, pinagtutulungan namin na makahukay kami during pandemic. Meron po tayo ritong hito, meron tayong karpa, meron tayong black tilapia, meron tayong red tilapia. Siguro mga 20% ng shortage namin na natugunan namin yon. Nabawasan ang gastos ng mga tao dahil nakapagbebenta pa sila sa mga turista. Nagsimula ring magtanim ang mga residente ng mga gulay sa mga bakanting lote. Kung kakantahin natin yung bahay kubo, yun po, kumpleto po yun. Ang halaman doon ay sari-sari lahat. Kumpleto po kami sa mga gulay na yung pampahaba ng buhay. Bali nakakabawas po sa gastusin po ng aming pamilya kasi yung halaman po namin, doon po namin kinukuha yung mga iba po naming pangkonsumo, panggulay. Tapos yung ibang halaman, inaano po namin sa alaga namin po pinapakain para hindi naman po laging bibili ng patuka. At ang maganda, nagbibigay rin ng training ang Barangay Cayabu sa iba pang mga barangay tungkol sa pagpapatayo ng mga fish pond at taniman. Ako kasi, yung kaalaman, bigay ng Diyos eh. Hindi naman kailangan itago. You have to share that. Kaya ako, wala akong tigil ng kasi-share.
terms of knowledge and technology. Masaya ako doon. Sa lalawigan ng Kalinga, matatagpuan ang Barangay Boscalan. Narito si Wang Od, ang tanyag at pinakamatandang tagapagpanatili ng ancient tattoo art na pagbabatok. Sinimula ni Wang Od ang pagbabatok sa edad na 15 anyos. Ang sining na ito natutunan niya mula sa kanyang ama. Ang dedikasyon ni Wang Od sa pagpreserba ng tradisyong ito tumutulong sa cultural na kayamanan ng mga taga-Kalinga. Nagbigay inspirasyon din siya sa nakababatang henerasyon upang ipagpatuloy at pahalagahan ang kanilang kultura. Ang buhay ni Wang Od, isang patunay na ang tradisyon at modernidad pwedeng magsanib puwersa. Ang inaalagaan nating kalikasan, hatid ang magandang kinabukasan. Tulad na lang ng barangay na ito na todong pinoprotektahan ang kanilang mga bakawan. Andito po tayo ngayon sa Barangay Bula, Zone 6 Mangrove Area na nagkakahalaga ng 5 ektarya. Ito po yung tinututukan na namin ngayon kung paano namin ito papangaalagaan at the same time ma-promote ang aming tourism dito sa aming barangay. Knowledge ng mga tao dito is napalawak talaga ng aming barangay through the help of our Zone 6 Small Fishermen Association. Kailangan mapanatili po natin na malinis ang ating mangrove area. Yung mga tao na pumupunta po dito ay magiging aware sila kung ano po yung dapat gawin pag nasa area ng mangrove. Naputa diri nga kahoy nga maro nang iyahang tumoy utlot niya. Yung mangrove is, we also help na patibayin yung mga lupa na maging matigas siya, na hindi siya magkakaroon ng landslide. And of course, through their roots, ang isa sa harang ng mga yung malalaking waves, yung mga ugat nila, yun ang binabahayan ng ating mga isda, yung mga alimango, yung mga shells na yan. Importante na pangalagaan po natin yung kalikasan. Po itong mangrove area natin is 70% kaya niyang i-absorb yung carbon dioxide na sa sanhi po ng ating climate change or sanhi po ng ating global warming ngayon. Kung ano yung ginawa natin sa kalikasan, babalik at babalik din sa atin. Kailangan natin ng tiyaga lang talaga for us to have a sustainable development, no? Hindi naman agad ang epekto nito, and then ang makakabenepisyo nito is ang ating pang sumusunod ng mga henerasyon. Sa Argao, Cebu, ang paghahabi ng hablon ay hindi lang libangan, kundi mahalagang bahagi ng kanilang kultura. Mula sa panahon ng Kastila, ipinasa ang sining na ito sa susunod na mga henerasyon. Hanggang ngayon,
Maraming taga rito ang marunong maghabi. Sa tradisyonal na paghahabi ng hablon, kailangan ng tiyaga. Ang paggawa ng 1 metro ng tela ay umaabot ng 4 na araw. Ang mga natapos na tela ay ginagamit sa paggawa ng kasuotan, kumot, at iba pa. Ang likas na kagandahan ng ating mga barangay pwedeng magdulot ng hanap buhay, tulad na lang ng ginawa ng isang barangay dito sa Negros Oriental. Ang aming pong pinagmamalaki dito sa Barangay Malungkay ay ito pong aming hot spring. Kailangan yung pumunta dito para malaman nyo ang totoo. Masaya kasi meron kami nitong hot spring. Marami pumupunta, taga ibang bansa, taga Karatig Bayan. Tinadayo nila to kasi gusto nilang maligo lang dito. Ito ang Humauas Hot Spring sa Barangay Malungkay, Diot. Bukod sa nakaka-relax ang mainit nitong tubig, ang sulfur content daw nito ay nakakagaling ng mga sakit sa balat. Pero ang mga benepisyo nito, ramdam hindi lang ng mga turista, kundi pati na rin ng mga residente. May income na kami dito na katulad nito, may maliligo, tapos may entrance na 20 pesos. Malaking tulong na din dito sa amin. Ito naman ang Humauas Falls, ay tinuturing hidden gem din ng barangay. Yung Humauas Waterfalls ay medyo masukal ang daan at walang masyado makapunta doon. Na pag-isipan namin mga barangay official na unti-unting developin kasi yun, potensyal ng tourism sa aming lugar. Pero bukod sa mainit na pagtanggap ng mga turista, ipinagmamalaki rin ng mga residente ang masarap at mainit nilang kape. Ang Latap Coffee ay produkto ng Latap Farmers Association. Ang Latap Farmers Association ay bininayaan ng DNR ng mga planting materials at ipagkaloob nila ang pamahala ng public land doon sa reforestation area. Pagkatapos ng mag-harvesting time na binigay sa kanila pati yung mga finished product. At sa ngayon, tinutulungan namin silang malink ng mga iba't ibang ahensya para mas mapadali nila ang pag-process ng kape. Mula po sa farm, pagkatapos ng harvest, dadaan po siya sa stages na processing. Ito po yung sorting. Pagkatapos yung na-sort, tinitimbang, tapos siya na yung isasalang doon sa machine para sa roasting. Meron pong medium roast, medium dark at saka dark roast. Depende po sa order ng coffee shop. Pagkatapos ng grinding, papasok siya dito para sa packaging. Dinadrayo na po ng mga turista yung kape. Tapos malaki po yung naitulong ng kooperatiba sa livelihood po. Tapos sa pangalaga po sa kalikasan. Para sa mga taga Malungkay, Diot, mahalagang may mga bagay silang pinagsisikapan at ipinagmamalaki sa kanilang lugar. Para sa akin, malaki ang may tutulong ng turismo dito sa aming lugar kasi ito ay nakadagdag ng kita ng aming barangay. Nakikita namin na maraming tao ngayon ang mahilig mag-discover ng mga ecotourism. Nang sa gayon, makatutulong ito sa katagi barangay namin. Kung kaya na mo, kaya po ninyo. Kung kaya na ko, kaya na tong tanan. Kung kaya na ko, kaya na tong tanan. Kung kaya na ko, kaya na tong tanan. Agree ako dyan. Sa pagbabahagi ng mga kwentong ito, gusto rin namin magbigay inspirasyon. Kaya't kung meron kayo mga gustong i-feature sa inyong mga barangay, mag-comment lang po kayo sa video na ito or magmensahe sa amin sa ating Liga ng Mga Barangay Facebook at Instagram page. Ako po muli si Cap Jessica D na nagpapaalala sa inyong magserbisyo ng tapat, magserbisyo ng may malasakit, at magserbisyo ng may puso. Perfect. Okay, that was the take.
Ay, walang dapat kasama. Ay, sunod na po kayo. Sunod.